Sa dami na nangyari sa ating bansa, lindol, bagyo, baha, may mga lugar na po ang nag-declare ng state of calamity. Pero ang tanong, anong epekto nito sa ekonomiya, negosyo, trabaho at mamamayang Pilipino? Hi there, this is Shane Kitan, your pambansang wealth coach. Narinig niyo na ba yung salitang state of calamity? Ano ba to? Ito po ay legal na deklarasyon ng gobyerno kapag matindi ang epekto ng isang sakuna sa isang lugar. Nagbubukas po sila ng calamity funds para mas mabilis po ang government responses. At syempre, pangalawa, bibigyan sila ng emergency powers ng LGUs para magamit at mapagalaw po ang itong pondo na ito para mabigyan ang tamang serbisyo. Pangatlo, nagkakaroon sila ng kapangyarihan na i-freeze ang mga presyo ng mga pangunahing bilihin para walang magsamantala. Ito po isang mekanismo para ma-stabilize po ang isang lugar na hindi po normal ang sitwasyon. So ano po naman nagiging negative na impact po nito? Siyempre, pag may kalamidad ang isang area, nawawalan po ng trabaho. Di ba? Pag nawalan po ng trabaho, wala namang kikitain ng empleyado. May mga iba, no work, no pay. At siyempre naman, yung mga negosyo po, nawawalan din po ng kita. At hindi lang yan. Minsan wala pang kuryente, tubig, internet, baksak po ang productivity. At hindi lang yan, extra gastos na rin yan para sa mga negosyante at mamamayang Pilipino. Baha, repair, nalipad ang bubong, nasira ang bahay, gamot, relocation, pagkain, transport. So, in other words, ito po ang realidad. Kailangan po suportahan ng local government and national government ang mga apektado sa pamamagitan ng calamity fund or state of calamity. Since ang kalamidad hindi natin makokontrol at hindi natin malalaman, pero pwede natin paghandaan. Una, para sa mga kabadgetarian, gumawa na tayo ng calamity envelope. Hindi lang po emergency fund. Again, ang emergency pag may nawalan na work. Ang calamity fund pag may mga baha, bagyo, at syempre naman yung mga lindol. Pangalawa, i-identify natin kung saan tayo vulnerable. Kung alam po natin ang bahay natin ay madalas na bahain po, di ba? Syempre naman kailangan po tayo po ay handa at meron tayong dapat alam na saan tayo lilikas at anong gagawin natin. Number 3, pagkatapos po ng kalamidad, gumawa tayo ng personal recovery plan. Kung nasira ang negosyo mo, anong pwede mong gawin? Kung nawala ka ng trabaho, anong pwede mong gawin? Pang-apat, picturean po yung mga resibo, yung mga reports. Mas madali po mag-claim sa insurance or LGU pag documented po. Kaya mga kapatid, wala pa rin tatalo kung ikaw po ay handa. Hindi natin kontrolado ang bagyo at lindol. Pero, kaya natin kontrolin ang paghahanda po natin. Ang wais na kabadgetarian, hindi naghihintay, kundi naghahanda. Sana naman nakatulong tong episode na ito. Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina ang susi sa pagyaman.